Good morning! Praise God sa bawat isa sa inyo na kahit na maulan ay naririto ngayon at nakita natin na when you come with a humble heart in the presence of God, God will be present sa buhay ng bawat isa. Kaya napakahalaga ng ating kababaang loob upang tayo'y magpasakop sa kapangyarihan niya. Kasi nandoon, Lord, nandoon yung pagkilos niya. Kasi wala naman talagang magagawang tao kahit maglulumo pa sa ikapa kung hindi kikilos ang Panginoon. Di ba? Praise God! So, ngayon, sabi ko nga nung nakaraan, ang ating pag-aaralan ngayon is about intercessor of the nation. So, napakahalaga po niyan. Pero bago tayo pumunta, para di ko makaligtaan, lumapit po tayo sa Panginoon at tayo manalangin. Lord, naririto po kami, ang bawat isa sa amin. Salamat sa panahon na ipinagkaloob mo. Kahit na may ulan, ando doon pa rin yung ipinagkaloob mong desire at hunger sa buhay ng bawat isa, na hindi po namin pinagbigyan yung discouragement ng ulan at nasunod pa rin yung desire namin na makapagpuri, makapagsamba sa iyo. Kaya naniniwala po kami na ang patuloy mong pagkilos sa aming mga buhay, ang iyong gabay, ang iyong paalala na hindi po namin nakakalimutan na unahin ka sa aming mga buhay, lalo na pagdating ng Sunday na ipinagkaloob mong kapahingahan sa buhay ng bawat isa, na itong panahon na ito ay may pagkaloob din namin sa iyo. Kaya naririto po ang aming mga buhay, nagpapakumbaba sa iyong harapan, at hinahayaan namin ang pagkilos ng iyong Espiritu Santo na lumukob sa buhay ng bawat isa, na mangusap sa amin kung ano ang nais mo sa umagang ito. At naniniwala po kami dahil ang layunin mo sa aming buhay ay maging mabuti, maging maayos, makasunod sa iyong kalooban, at maging matagumpay lagi sa aming buhay sa araw-araw. Kaya inaangkin namin ang iyong presensya, inaangkin namin ang iyong kapangyarihan na kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso, kaisipan, at sa aming mga buhay, na walang ibang papapurihan, kundi ikaw lamang, the risen King, the risen Lord, na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya inaangkin po namin ang katagumpayan, binabalik namin ang kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! So napakaganda. Ano ba ang intercessor? Ang ating aking title sa umagang ito, actually yung general theme ay what upright measures can the church take to help advance our nation? Kumbaga sa Tagalog, mayroon Tagalog yan. Anong mga matuwid na hakbang ang maaaring gawin ng simbahan upang makatulong sa pagsulong ng ating bansa? Makatulong. Kasi ngayon, nakikita naman natin, kahit na hindi ko pa ipaliwanag, alam nyo naman siguro ang nangyayari sa ating bansa. Sabi nga ng isang kwento, yung dati daw magnanakaw nung araw, nagtatakip ng mukha. Kasi para hindi makilala. Pero ngayon ang magnanakaw, lantad ang mukha, malakas pang loob, at pinagmamalaki pa, at ililigaw ang tao para hindi sila
mahalata, kung ma-identify. Pero hindi mo alam, isip lang nila yun. Kung ang kaisipan mo ay may kaisipan ka ng katulad ni Kristo, kitang-kita mo sila. Pero kung wala ka rin sa Panginoon, magdedepinsa ka rin para sa kanila. Kaya ang title ko ngayon, The Church's Active Role as Intercessors. So, ang tema ko po ay, Who is an Intercessor? Sino ang tagapamagitan? Especially sa atin, mga Christians. Actually, pag tinawag ka ng Panginoon, you are an intercessor. Kaya lang, bakit ako? Hindi mo kasi napapansin yan kasi hindi mo talaga nauunawaan pa at naiintindihan ang layunin ng Panginoon sa iyo. Layunin ng Panginoon sa tao. Kasi ang Panginoon hindi lang nagdidil sa isa, kundi sa lahat. Kaya nga may tinatawag yan na lagi kong nababanggit, sabi ni Jesus Christ, Me and the Father are one, and me and you doon napakadami, are one. So, ang pinakalayunin ng Panginoon, iisa lang. Pero bakit iba-iba ang layunin ng tao? So, ibig sabihin, hindi natin nakikita yung tinutukoy na layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya, sa tingin ko, ang intercessor ay para sa lahat yan. Pero may pinipili pa talaga dyan. Kasi kung wala sa lugar na yon, ikaw lang ang nakakakilala sa Diyos, pwede ka mag-intercede. O pwede, ando dun ang kahilingan mo sa Panginoon. Kasi kung pinalala sa'yo ng Diyos na mag-intercede ka, then do it. Kasi may insight na binigay sa iyong Panginoon. So, who is an intercessor? Punta tayo sa Ezekiel chapter 22, verse 30-31. Ito yung sinabi sa book ng Ezekiel. And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Therefore I have poured out my indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. I have returned their way upon their heads, declares the Lord. Di ba tayo natatakot sa sinasabi dito ng Panginoon? Inuuga-uga na ngayon ang Pilipinas. Di ba? Nag-iikot. Nung isang araw lang, nasa, ano na ulit eh. Ano ba itong lugar? Hindi, yung parting Bisaya, yung lugar na Sister Merna. Surigao. The last. Kahapon lang ata, isang araw yun. 6.5 ulit yun. At nakita nyo na ba, yung mga iniwanan, nagkakaroon ng mga butas. Sinkhole. So, kung mapapansin natin, hindi naman natin ikakaila, ang Bible, sabi niya, pag nagpaplano ng dumating ang Panginoon, maraming sinyales. Gira dito, gira doon, away dito, away doon. May pattern siya. May template. Kumbaga, ang nangyayari, nakikita na natin yan. Hindi nga lang sa lahat, kahit na sa bahay, sa church, sa lahat, nagkakagulo-gulo na. So, indication yan. Tapos niya, rumors of wars, ano pa? Sa Matthew yan, pag binasa nyo ang Book of Matthew, yan lindol na yan, kasama yan. At walang nakakapag-identify ng lindol. Pero yung mga hayop, siguro advance in ilang seconds, nasisense na nila yan. Ay kaso, hindi tayo hayop, kaya hindi natin nasisense. Buti pa palang hayop, mayroong pakiramdam. Mapapansin po natin na biglaan yan. So kung i-intercede mo yan, saka ka lang ba mag-intercede kung umuuga-uga na? Wala na. Tapos na. So napansin po natin na yan po ang mapapansin natin na talagang indication ng Diyos
ay babalik na. Pero sabi ng Panginoon, yan ay umpisa pa lamang ng paghihirap, pagtitiis. Pero hindi pa yan yung hirap, pagtiis. Kung nagkakagutom na ngayon, ubusin pang budget, wala nang, kumbaga kung ipapaliitin mo ang sitwasyon, sa bahay ka, ikaw ang tatay, gastahin mo ba naman yung pang-6 na buwan o pang 1 taon mong budget? Ano ngayon ang kakainin ng pamilya mo? Gugutumin. Kaya magkakaroon ng tagutom. Magkakaroon ng kaguluhan. Kumbaga doon sa pamilya mo, ginastos mo lahat ang budget, pumunta ka sa inuman, nilasing mo, mag-aaway-away yung mga anak mo. So ganun din dito ngayon. Nakita nyo nag-aaway-away na. Grupo dito, grupo, walang pagkakaisa. Why? Because of Satan, udyok dito, udyok doon, ano na nangyayari? Kaya, sabi ito ang nangyari sa Ezekiel. Magulo ang nangyari doon sa lugar ng Israel. Kaya naghahanap ang Diyos ng isang tao na tatayo para mamagitan sa Diyos at saka sa kanila sa tao. Pero sabi ng Diyos, wala ni isa. Wala akong makita. Ano kayang basihan ng Panginoon kung paano niya makita ang mga tao na po pwede? Sabi sa Tagalog, naghahanap ako ng taong makapagtatanggol. Ang ginamit niya doon sa intercede, makapagtatanggol ng lungsod at mamamagitan sa akin at sa mga tao para hindi ko gibain ang lungsod. So nandoon na, nakaakma na ang punishment ng Lord. Pero kung mayroon lang isang, Lord, wag muna. Kaso wala. Ibig sabihin, nakalimutan na talaga ang Panginoon. Sabi niya, hindi ko gibayin ang lungsod na ito, pero wala akong nakita. Sa 31, kaya ibubuhos ko ang matinding galit ko sa kanila. Naku, delikado to. Lilipulin ko sila dahil sa ginawa nila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. So, mismo ang Panginoon ang nagsasabi. Pero wala daw, kahit na naggalit ng Panginoon. Siguro ibig sabihin yung kanilang tainga. Wala na silang parang ngayon, wala nang takot. Bahala sila dyan. Ang iniintindi na lang yung pang-sariling kagustuhan. Di nyo napapansin? Pag ganun na lumabas, praise God, kayo nandito ngayon kahit may ulan. At ando doon pa ang grasya ng Panginoon sa atin. Grace and mercy isa panaas. Why? Dahil sa kabila ng ganyan, hindi kayo napigilan. Ando doon pa rin ang desire nyo to worship God. So ngayon, what does intercessor mean? Ano bang ibig sabihin ng intercessor? Para malinaw tayo. The word intercessor refers to a person who intervenes and or mediates on behalf of others, often through prayer or advocacy. An intercessor is someone who prays to a higher power, nananalangin to a higher power, such as God, on behalf of others, asking for blessings. Yan, dapat. Blessings, help, ano pa, or guidance to them. So dapat, yan ang gagawin natin kasi lito na sila, ligaw na ang mga kaisipan nila. Humihingi tayo sa Panginoon para i-guide sila sa tama, ano pa, tulungan, pagpalayan, hindi, at wasakin yung mga nasa isip nila na maling direksyon na ikakasama at ikagagalit ng Panginoon. Or guidance for them, yung gabay. Kasi ang tao, hindi niya kaya yan. Alalahanin po natin, gawa lang tayo ng Panginoon. Pag inonor mo ang Panginoon sa buhay mo, nagiging mahalaga ka. Pero kapag nireject mo siya sa buhay mo, wala kang kwenta. Kahit ano pang
gawin mong matanyag sa buong mundo. Kung ang Tower of Babel nga, gusto nilang tumayo ng tower para marating ang langit, hindi alam ng tao na hindi nila maaabot ang langit kasi kulang ang kaalaman, kulang ang kaisipan, kaya ang ginawa na lang ng Panginoon, iba-ibahin ang kanilang lingwahe para hindi sila magkasundo. Nang sa gayon, hindi magpatuloy yung plano nila na matanyag sa buong mundo. Ano nangyari? Ginulo. So ganun po, hanggat hindi kalooban ng Diyos, kahit anong gawin mo dyan, sabi mo kanina, maglupasay ka man, sumigaw ka man ng malakas, ano man ang gawin mo, wala pa rin kundi kasasamahan ng Panginoon. Alalahanin po natin, ang pinag-uusapan natin dito ay ang tungkol sa Panginoon. Dahil He is the creator of all things. Creator ng buong mundo, creator ng buhay natin. Kaya, ang makakapagpahintulot lang na mabago tayo, mabago ang puso kaisipan natin, walang iba kundi ang Panginoon. Dahil Siya ang may gawa sa buhay natin. Pag nasira ang kotse mo, saan ka pupunta? Sa authorized na mekaniko na alam yan kasi nag-train sila doon sa doon sa nag-design ng mekaniko. Ng sasakyan mo. Tayo, hindi mo pwedeng dalhin sa mekaniko yung buhay mo pag may diferensya ka na. Doon mo dadalhin sa Panginoon. Kasi Siya lang ang makakapagbigay kaayusan sa buhay mo. Sa katuwiran ng iyong pag-iisip. Kaya, anong sinabi ko kanina? Intercessors who intervenes and or mediates. Ano bang intervene? Pakitaas mo. Ang intervene means to come between, pumupunta, pumapagitna. Disrupt or interrupt, pumipigil ng sitwasyon. Nakita na kayo na may nag-aaway na dalawa, pupunta yung isa sa gitna at tama na yan, Brad, tama na yan. Yan yung intercessor. Namamagitan. Sabi doon, to help resolve a problem or prevents something undesirable from happening. It involves taking action to influence or change the course of events. Ibig sabihin, pupunta ka sa gitna para pag-ayusin mo. Hindi yung pupunta ka sa gitna at lalo mong guguluhin. Hindi po intercessor yun. Troublemaker yun. Pero kung intercessors ka, kahit na may problema sa dalawang pagitan, mamamagitan ka at isasaayos mo sila. Nakuha nyo na. So our duty to intercede the government or the Philippines, ganun po ang gagawin natin. Ano ang isa pa? Kasi kinocompose ng dalawang words yung intercessor. Aside from intervene, ano do yung mediates? Parehas din. Means to act as a middle person. Tagapamamagitan ka sa dalawang. Or intermediary in a conflict. Ayan, kung may gulo, may pagkakaiba ng kanilang kaisipan, dispute, away, negotiation. So ikaw ang tagapamamagitan. Helping the involved parties. Tinutulungan mo yung dalawang hindi magkasundo. Hindi yung nangyayari, mayroon kang tinatawag na independent. The word independent, walang kinakatigan. Pero doon ka naman nakakatig sa pabor, sa may control. Hindi yun independent. Ibig sabihin, pag independent ka, may decision ka na hindi ka pwedeng bulungan at sulsulan ng mga tao sa paligid mo para yun ang sundan mo. You have your own decision. Doon ka lang sa patas. Kumbaga, impartiality ang tawag nila. Walang pinapaboran, kinikilingan. So, ganun si intercessor. Wala tayong kinikilingan. Inaayos mo, ikaw ang tagapamagitan para maging maayos ang daloy, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Sabi dito, helping the involved parties reach an agreement or understanding. Kung dati hindi sila magkaintindihan, magkaunawaan,
Pag ikay ay namamagitan, nagkaayos sila, masaya sila pareho. Kaya yun ang sinasabi nating word na peacemaker. Di ba? Yung dati nating nakaraan topic. So, pakilabas ng picture. Ayan. Biro mo, nakasuot ka na maganda. Pagdating mo doon, bangin. Paano ka makakatawid? Buti mayroong intercessor na magitan para magtuloy-tuloy ang lakad nyo. Kasi napakahalaga ng tagapamagitan. Kumbaga, ikaw ay katulad natin, para mas sa ngayon, dapat isa kang tulay na namamagitan sa malayong distansya. Huwag lang yung tulay mo substandard. Kasi baka pag sumakay ng marami, biglang bumigay. Gigiba ka. Hindi ka naging successful intercessor. Why? Substandard ka. Ibig sabihin, hindi ka totoo na sumusunod sa Panginoon. Kasi pag dumaan ang mabigat na responsibility, dumaan ang bagyo lindol, pag mahina ka, bibigay ka. Anong sabi ng 7:21 Mateo? Pag ang pagtayo mo ng bahay ay sa buhanginan, pag dumating si umpong, tapos ka. Kasi malakas doon ang hangin, plus yung tubig tumaas, ay sa buhangin ka lang nagtayo. Anong mangyayari? Bagsak. Pero pag magandang pundasyon mo, which is yung bato, matatag siya kahit Yolanda pang dumating at malakas ang alon, mananatili siyang matatag dahil sa bato siya nakatayo. At ano ang explanation niyan dun sa scripture? Ang nagbabasa ng salita at isinasabuhay niya, isinasagawa sa kanyang buhay, yun yung nagtayo sa ibabaw ng bato. Nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. So ganun po. Who is the intercessor? God is calling to stand in the gap for our nation. First point ko, the intercessor should be a man of faith. Ang unang tagapamagitan, of course, alam natin, pag ang person is a man of faith, andun ang kababaang loob niya, andoon ang katapatan niya, pagsunod sa Panginoon. So, una-una dyan, intercessor should be a man of faith. Point A, the person, an intercessor should be a person who believes in God. Una-una, ang intercessor dito, kasi ang ating nature dito or ang ating trabaho dito ay sa Panginoon. So dapat naniniwala ka muna sa Panginoon. Madaling sabihin yan, di ba? Naniniwala naman ako sa Panginoon. Ganyan naman ako noon nung sinisiram pa ko, hindi pa ako believer. Pag may lumapit sa akin, naniniwala ka ba kay Kristo? Oo, naniniwala ko. Pero, hindi naman talaga sa katotohanan. Kasi ang paniniwala mo, may kasama yan talagang kaakibat na katotohanan. Kasi kung sasabihin lang natin naniniwala tayo, ibig sabihin, pagdating ng testing niyan, doon na tayo bibigay. Sabi nga dito, believes in God. Naniniwala ka sa ating Diyos. Anong ibig sabihin ng believe? Believe is the acceptance that something is true or real, often without absolute proof. Anong ibig sabihin? Kahit wala ka pang nakikita na basihan o na katibayan, tinatanggap mo, naniniwala ka sa Diyos na may Diyos. Ganun ba? Ganun ba tayo? Naniniwala ka ba na may Diyos? Praise God.
So kasi kung naniniwala kang may Diyos, alam mo, kahit wala pang prueba na nakikita, pag yan pinaniwalaan mo na may Diyos, naggagawa siya ng magandang paraan sa kabila ng kahirapan o problema sa ating sambayanan, inaangkin mo na gagawang Panginoon dahil tapat siya sa kanyang pangako. Pero pag may duda ka, hindi papasok sa yan. Tingin ko nga, baka. Kaya ako nagpe-pray sa Panginoon, baka kumilos siya. So, baka alanganin ka. So, wala doon yung real belief na sinasabi. Dapat nandoon sa yung naniwala ka. Alam mo, kung alam niyo yung buhay ng tatlong magkaibigan, na kaibigan ni Daniel, si Meshach, Abednego, at saka Shadrach, yun yung sinabi nila doon na hindi kami luluhod yan sa repulto na ginawa nyo. Tulungan man kami ng Panginoon sa hindi pa rin kami luluhod. Yun yung paniniwala mo. Pumunta man ang Panginoon sa hindi, paninindigan mo, yun ang tinatawag na belief. Tinanggap mo na may mangyayari, gagawin ng Panginoon, kahit wala pang sinabi sa iyo, oh sigurado 100% pupunta ko dyan. Pero naniniwala ka. Di ba tayo, minsan nga nangangako, hindi naman natutupad. Napapako. Yun nangako na, narinig mo na sa bibig ng isang tao, pero failure ang pangako. Pero ang Panginoon hindi ganon. Ang tao madalas ganon. Sabi nga ng iba, buti pa ito si kapatid, hindi nangangako pero tinutupad. Mayroon dalawang magkapatid, di ba? Yung isa nangako sa tatay niya, pupunta ako. Tapos yung isa sabi niya, hindi ako sigurado. Pero pagdating doon, ang pumunta, yung hindi sigurado, pero yung isang nangako, hindi nakarating. Sabi doon, sino ang pinagpala doon? Yung isang tumupad. So pag tinawag ka, Lord, busy ako ngayon. Tawag na lang kayo ng ibang intercessor. Ito, tingnan natin. Sa Hebrews 11, 8 and 9. Sabi dyan, by faith. So, dinifine ko yung dalawa. Yung faith is, ando dun yung the person who believes in God. So, dito, sabi ng 11:8 ng Hebrew, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. Nakita niyo yun? Sumunod si Abraham, hindi pa nga alam niya kung saan siya pupunta, pero sumunod. Ayun, ang sabi ng verse, and he went out, not knowing, hindi niya alam where he was going. Kayo kaya, ang pagtawagin, punta ka doon sa, sabihin natin, punta ka sa isang lugar. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon na isang lugar? Hindi na lang ako pupunta. Total, wala namang specific. Sabi nga ng iba, be specific pag ikaw ay nagbigay ng instruction. Hindi mo akalain na binigyan ka ng Panginoon ng ganon kasi ititest ng Panginoon yung faith mo. Alam natin na ang Diyos ay pag nagbigay ng instruction specific, pero sa sitwasyon na ito, doon nasubok si Abraham kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos. At ano nangyari? He went out not knowing where he was going. At sabi sa verse 9, by faith he went to live in the land of promise as it is foreign land, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs within him of the same promise. Pero kung mapunta ka, bakit ang tagal ng Panginoon sabihin kung saan talagang eksakto? Magtayo na lang muna ako ng tent dito. Hanggang kailan kaya ako dito? Bago ko marinig ang specific na instruction ng Panginoon. Minsan tayong mga Kristiyano,
dinadala sa ganun kasi marami pang gustong ayusin sa buhay natin bago yung pinaka-specific na makikita mong direksyon. Actually, given na yan eh. Kaya lang, dahil sa kakulangan natin, ang kaisipan natin kung saan-saan pumupunta, kaya hindi natin nakikita yung sentro ng direksyon na pinapagawa ng Lord sa atin. Minsan, dinidepensa pa natin yan. Pero hindi natin alam, nagkukulang tayo. Bakit? Nakapokus ka sa sarili mo. Hindi sa pangkalahatan. So, napakalinaw na si Abraham ay tumugon kahit hindi pa eksakto yung kanyang patutunguhan. Mag-spend time ka pa habang nag-aantay hanggang sa lipasan ka ng araw, linggo, hanggang sa magtayo ka na lang ng tent, inaantay mo, ang tagal, pero hindi siya nagsawa. Dahil may pananampalataya siya. Tayo, pag ang gusto natin, hindi masunod, hindi tayo makapag-antay, kahit pinagsasabihan pa tayo eh. Ang gagawin natin, pipilitin talaga natin ang sarili natin. Kaya nawawala ka doon sa alignment na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya aralin natin ang buhay ni Abraham para makita po natin na si Abraham, ang pananampalataya niya, siya yung binasihan ng Panginoon, kaya pinangakuan ng Panginoon na mula sa kanya, maraming bansa ang lilitaw. Pangalawa, man of faith is the person who trusts in God. Next computer. Ayan. Okay, doon sa B. The person who trusts in God. Ano ang trust? Trust is the firm yan. Believe on confidence. Kanina, sabi ko doon, confidence in the reality. Reliability, honesty, ability, or integrity of someone or something. It involves feeling confident that another person or entity will act in a certain way, keep promises, or handle situations responsibly. So, person or entity will act in a certain way, keep promises, or handle situations responsibly. Hindi pala responsibility. Responsibly. So, ando doon yung kanyang pagtugon agad. May tiwala siya sa Panginoon, ando doon yung kanyang firm belief. Kanina, ang beliefs natin ay, anong definition ko? Acceptance that something is true or real kahit hindi pa niya nakikita. Dito naman, firm belief or confidence, may tiwala ka, may matatag ka na paniniwala sa Diyos na mangyayari yung bagay na pangako niya sa iyo. Bilang intercessor ng ating bansa, dapat ganon ang ating paniniwala sa Diyos. Ando doon ang pananampalataya natin at may paniniwala na gagawin ng Panginoon ang ating mga kahilingan. May tiwala ka na ang Panginoon ay gagawin dahil may pangako siya. At itong ating linalapit natin sa Panginoon ay hindi pang personal natin ito. Para sa ikabubuti ng creation niya. Kaya naniniwala ko na ang Panginoon ay kikilos. Dahil hindi yan pang sarili mo, kundi para yan sa pangkalahatan na ang Panginoon ibababa niya yung grace or mercy. Kasi kung hindi, anong sabi doon sa Ezekiel kanina? Ang galit ko ay
bababa ang puot ko. So doon po natin nakita, sabi nga dito sa Genesis, basahin ko. Sa verse 24 ng chapter 18 ng Genesis, suppose there are, asan ako? Tama. Sabi niya dito, suppose there are 50 righteous within the city. Ito si Abraham kasi, kung babasahin yung Genesis, after nung nagsama na yung, pamangkin ba niya si Lot? Sabi ni Abraham, tingnan mo ang attitude ni Abraham. Lot, mamili ka. Saan ang gusto mo? Tingnan mo lahat. Ang paligid. At piliin mo yung nais mo. Ito si Lot kasi, mukhang, anong tawag na? Oportunista. Nung nakita niya, natanaw niya na ang Sodom and Gomorrah ay napakaganda. Napakaganda ng lugar. Sabi niya siguro, Uncle, doon na lang ako. Pinili niya yung mabuti. So, dito pa lang makikita mo na ang character ni Abraham na ando doon ang kababaan ng kanyang loob. O sige, doon ka, ako dito. So, kalaunan, tumakbong panahon, nagkaroon ng mensahe ang Panginoon at kinausap si Abraham, nagpadala ng anghel. Sabi ng anghel, sumusobra na ang kasamaan ng Sodom and Gomorrah. Alam niyo naman siguro yung istorya ng Sodom and Gomorrah. Kaya wawasakin na ng Panginoon. Imagine kung ang Pilipinas yan. Di ka ba mamamagitan? Sabi niya, kung halimbawa sabihin ng Lord, yung mga lindol, yung mga gulo nyo dyan, at kaya nga pinahintulutan ko ang kasamaan. Pero, naghahanap ako ng mamagitan. Kung wala akong makita, tuloy-tuloy ang kaguluhan na yan. At bababa ng galit ko na sobra-sobra. So nakita ito, winarning kay Abraham. Bakit? Siya lang kasi ang capable, a humble person, na pwedeng mag-mediate, mag-intercede sa Sodom and Gomorrah. Kaya, ang ginawa ni Abraham, basahin natin. Suppose there are 50 righteous within the city. Kung mayroon man lang 50 na mananampalataya sa city, sabi ni Abraham, Lord, wawasakin mo ba? From 50, 40, 30 na kanilang usapan, napapakiusapan niyang Panginoon. At sabi ng Panginoon, sige, kung yan ang gusto mo, may makita ko na 30. Hindi ko gigibain, hindi ko wawasakin ang Sodom and Gomorrah. So tingnan niyo ang role ng intercessor dito. Ano napapansin nyo? Kung ikaw ang intercessor, ibig sabihin, ang relasyon mo sa Panginoon maayos. Walang makita sa'yo na, kaya ang tawag dyan, impartiality. Wala kang pinapanigan sa lahat, kundi ang Panginoon, ikaw, at dahil nakikita mo yung bayan magulo, ikaw ang tagapamagitan. Lord, magpadala ka naman doon ng mga kung sino from within that group na medyo mas may takot sa'yo. Siya na lang ang gawin mong tagapanguna dyan. So kung mapapansin mo dito si Abraham, kababaang loob nakikiusap. Kung 50, Lord, wawasakin mo, sabi ng Lord, hindi. Huwag kang magagalit ulit. Kung 40, sabi ng Lord, okay, sige, 40. So nakikita mo, ang Panginoon kung respetado at kilala ka ng Diyos, papakinggan ka. Ang tanong, kikinig ba sa atin ang Panginoon? Kakahiya, no? Hanggang sa umabot sila ng 10. Rinap ko na, nag-skip na ako. Sabi niya dito sa 32, verse 32 na. Then he said, oh, let not the Lord be angry, and I will speak again but this once. Sabi ni Abraham, suppose 10, napakababa na ng ratio. Suppose 10 are found there. He answered, for the sake of 10, I will not destroy it. So ngayon nagkaisip ako, sabi ko, and the Lord went his way when he had finished speaking to Abraham. And Abraham returned to his place.
So, ibig sabihin, ang ganda ng agreement. Kaya ito yung intercession na with agreement. Ngayon, nag-isip ako, kasi nung wawasakin na ng Panginoon, gusto talaga ng Panginoon i-preserve ang Sodom and Gomorrah. So, ando doon na yung mga anghel. Ay, ang tao lang doon na may takot sa Diyos, si Lot. Pagpasok niya kay Lot ngayon, mantakin mo ba naman na pati yung anghel na pumunta gusto pang gahasain ng mga tao doon? Ibig sabihin, napakasama na talaga. Hanggang sa binibigay na ni Lot yung kanyang mga anak na wala pang asawa, para yun na lang ang gahasain nila, ayaw pumayag. Ganun po katindi ang pag-iisip ng masasama na. Kahit wala na nang natitira, nanakawin pa yun, mali-malita. Pambihira mo yun. Walang kabusugan. Ganun din yun doon. Ngayon, wala nang kontento. Sabi ko nga lagi, hindi naman, kung sa pera, hindi naman pera na talaga dyan ang ano nila, kundi mabusog yung nais nila na walang makakapantay sa kanila. Yan yung problema. Pag hindi na tayo controlled ng Panginoon, controlled na tayo ng espiritu ng mundo, yan ang delikado. Sabi ko, if na lang, 1,000 lang, yung nagpaligid doon sa yung rally ng mga kabataan, may 1,000 yun. Nag-estimate lang ako ng 1,000. Sabi ko, 5% of 1,000, lumabas na 50. Yun ang unang deal ni Abraham sa Panginoon. At sabi ng Diyos, okay lang. Kung may 50. Tapos, di ko na kinuha ang iba, pumunta ako sa 10 tao sa huling dealing nila. So nakita ko, 1% lang yun. O 1,000. 10 ang natira. Pero kalaunan, nung gusto ng gahasain yung mga anghel, binuksan na yung pinto, binulag ng anghel yung mga tao, kinuha, sabi niya kay Lot, kunin mo na yung mga kamag-anak mo kung sino pa dito na naniniwala sa'yo. Walang ibang naniniwala kundi yung pamilya lang ni Lot. 4 sila. Pero pagdating nung bandang huli, kasi urgent na, hindi na mapipigilan eh. Hindi pumasok sa 10%, sa 0.3%, which is equivalent 3 na lang ang natira. Hindi pala pumasok sa 10, sa 1%. 10 tao. Kaya immediate na yung pagwasak. Hanggang sa nakakita sila ng may, sabi niya, pumunta kayo doon sa bayan na yon. Ay, hindi na kayang abutin kasi andyan na. Tumago na lang kayo doon sa isang bukid na maliit. Yung tinawag na Suwar. Doon, nakapunta sila. Ang siste, yung asawa niya, parang ayaw umalis. Luminan pa. At ano nangyari? 3 lang ang nakarating doon sa na-save nung pinaulanan na ng asupre at apoy yung Sodom and Gomorrah. 3 lang, kaya 0.3% lang sa 1,000. Ilan milyon ba tayo dito? 115 milyon ang Pilipino. Kung mga 0.3% lang, iilan lang yun. So, napakahirap po ng kalagayan. Pero, sabi nga, full of grace and mercy naman ng Panginoon, gawin natin yung part natin bilang isang Christian. Hindi naman tayo hahanapan ng Panginoon ng katulad ni Abraham, kundi ano ba yung katapatan mong pagsunod sa Kanya. Yun ang basihan ng ating Panginoon. Pangalawa po, second point, who is the intercessor God is calling to stand in the gap for our nation. Pangalawa, the intercessor should be a man of action. Kanina, faith. Ngayon naman, action. Bakit? The person who does something intentionally to achieve a specific goal or outcome. Yung may action ka na sigurado na mangyayari. At ito naman, ang napili kong man of action, walang iba kundi si Nehemiah. At si Nehemiah, chapter 1, verse 4-7, ito po nung dumating, kasi nagtatrabaho si Nehemiah sa ibang lugar, as a cupbearer, at dumating ang isang kapatiran, nalaman niya na ang ating bayan ay winasak na.
sira-sira na ang pader, at lahat ng ating mga nagkandawalaan na sila. Pakatanggap lang ng balita ni Nehemiah, anong ginawa niya? Sabi sa verse 4, as soon as I heard these words, sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before God of heaven. Ganun ba tayo? Pag nakarinig tayo ng ganun. Ando doon yung kanyang pag-iyak. Ando doon ang kanyang panalangin. Tayo kaya, anong sasabihin natin? Buti nga sa kanila. Hayaan mo. Pangapasawa yan. Hindi po. The duty of a person na intercessor siya ay ito po. Morning, praying and fasting. Sa verse 5 sabi diyan, and I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. Kung makita nyo dyan ang word, sabi niya, binanggit niya yung covenant ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng covenant. Napakahalaga ng usapan yun ng Panginoon kung ano yung, kung bakit ka tumanggap sa Panginoon. Mayroon tinatawag na covenant. Kaya nung banggitin na ni Nehemiah yan, Lord, naalala mo ba ang covenant mo sa Israel? Kung naalala mo, Panginoon, sabi niya, God who keeps covenant and is steadfast with those who love Him, doon lang sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya may identification Hindi lahat. Yun lang tao na tumutupad din sa pangako sa Diyos. Covenant, agreement, kontrata. Kung yung kontrata, may kontrata kayo ng Panginoon, anong kontrata nyo? Alam nyo ba? Ang kontrata ko sa Panginoon, susunod ako sa Kanya, kahit ano man ang mangyari, kasi ang kontrata namin, ay ililigtas niya ako, at isasama niya ako sa buhay na walang hanggan. So, ang agreement dito, na pinili ng Diyos ang Israel na kanyang bayan. Kaya sabi niya, God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. Yun yung mahal ng Diyos na sumusunod. Kaya nga sabi nga, hindi yung porke sinabi mo, tinanggap ko na si Jesus Christ, hindi ka naman sumusunod, walang validation yun. Hindi mo ginagampanan ng agreement mo sa Kanya. Sunod sa authority, ay hindi ka sumusunod. Hindi ka sumusunod sa agreement mo sa Panginoon. Sa lupa pa lang, hindi mo na magawa. Paano na sa Panginoon? So mahalaga yon, agreement. Verse 6, let your ear be attentive. Itong sabi ni Nehemiah sa Panginoon. And your eyes open to hear the prayer of your servant. Mantakin mo yan kung gaano kalakas ang loob ni Nehemiah. Alam niya ang covenant niya sa Panginoon. Pakinggan mo ang panalangin ng nagmamahal sa iyo. Biro mo yung ganun. Now pray before you day and night. Araw-gabi siya nananalangin. For the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel, which we have sinned against you. Tingnan mo, kahit hindi siya nagkasala, sinasabi pa rin niya, kami na mga makasalanan. Hindi, sila na makakasalanan. Hindi ganon. Kasama ka. Dahil ina-identify mo yung sarili mo, nakabilang ka doon sa Israel. Tayo, minsan ayaw na natin i-identify ang sarili natin, nakabilang kung saan Pag nandun, kaya isipin po natin ng mabuti. Dapat malawak ang ating pagkaunawa sa tungkol sa sinasabi ng Panginoon. So, verse 7, we have acted very corruptly against you and have not kept the commandments. Sinabi ni Nehemiah, mali ang aming mga ginawa. We acted corruptly, which is the Philippines, corruptly against you
and have not kept the commandments. Kasi kung lahat talaga may takot sa Diyos yan, walang ganitong problema ang Pilipinas. The statutes and the rules that you commanded your servant Moses. So pinaalala dito ni Nehemiah ang Panginoon. Bagamat hindi kami sumusunod, pero may covenant po kayo sa amin. At ako mismo nagpapakumbaba, nagmamakaawa. Huwag mo naman hayaan na mawasak ang Israel. So sa pangalawa, intercessor should be a man of action, a person who responds to a situation, decision, or desire. Ando doon yung pag-respond niya sa anumang sitwasyon at hindi yung alanganin. May desisyon talaga na gagawin. O anong desire? Ang desire dito, syempre, of course, as a Christian, ang desire natin puro sa kaayusan, hindi sa kaguluhan. Kaya sabi dito sa Nehemiah chapter 2 verse 3 to 6, I said to the king, ito na kasi, habang nagtatrabaho si Nehemiah, malungkot siya. Biro mo naman yung gabi-gabi, prayer and fasting ka. Kaya nung nakita siya ng kanyang pinaglilingkuran, paghain niya siguro, kasi cupbearer siya, nakita siya ng hari. Sabi ng hari, oh, Nehemiah, bakit malungkot ang mukha mo? At ito ang sagot ni Nehemiah sa verse 3. I said to the king, let the king live forever. Why should not my face be sad? When the city, the place of my father's graves, lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire. Paano ka sasaya kung ang bansa mo ay winasak ng mga kaaway? Wala na mga pintuan, wala na mga pader, dinurog na. Ngayon, pati building, pag nakita nyo ngayon, kundurugin ng bomba eh. Hindi na nga pader ang dinudurog ngayon, isla na eh. Pag nag-test ng missile dun sa ilalim natin, kaya pag labas dito sa taas, akala mo, lindol, nawawasak na pala yung ilalim. So sabi niya sa verse 4, then the king said to me, what are you requesting? Bantakin mo yan. Ano bang gusto mo? Ano bang kahilingan mo? Ganun po pag tayo malapit sa Panginoon. Hindi mo na kailangan pa nababasa ng iba. Nabasa ng hari niya na may kailangan ka ba? Anong sabi niya? Verse 5. And I said to the king, if it is pleases the king, and if your servant has found favor in your sight. Tingnan mo magsalita si Nehemiah. Kahit na andudong pa rin ang kababaang loob niya. Sabi niya, kung ito ba'y okay lang, hindi labag sa iyo aking hari, pwede ba? Sabi niya, bigyan mo naman ako ng pansin. That you send me to Judah para pauwiin mo ako. Pwede ba? Gusto ko kasi magbakasyon. Baka naman pwede mo akong pagbigyan. Hindi katulad niyan, pag nakatanggap ka na sa abroad ka, makarinig ka na may problema sa iyong pamilya, nagwawala ka na, magre-resign na ako. Naalala ko si pastor na, pastora. Dahil doon sa karamdaman niya, sabi ba naman sa akin kung hindi ka uuwi, hindi mo na ako abutan ng buhay. Pero mo yun. Kung ikaw mababaw ang iyong pananaw sa Panginoon, magwawala ka na rin doon. Kasi ano yan ano ba yung tawag niyan? Domino effect yan Pag binatuhan ka ng magulo, ang labas mo, magagalit ka rin, papasa mo rin. Ang daming madadamay.